Ay, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Napagod po ba tayo? Inom po muna tayo, no? Medyo nakakahingal po kasi ang pagjo-joyful. Amen po ba? Pero ang kinin po natin na sa pamamagitan po ng ating pagjo-joyful, yung paglabas po ng ating mga pawis, ang kinin po natin, kagalingan po natin yun. Amen po ba? Amen po ba? Inaantok po ba tayo? Inaantok po. Upang pasimulan po ang ating gawain, meron po akong isang temang inihanda po para sa ating lahat. Pero bago po yun, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Ang inihanda ko pong tema na ating pagninilayan sa umagang ito ay ang salitang hiling. Ano nga po ba yung hiling? Ano po ba yung hiling? Yung salitang hiling po para po sa atin, buhat po nang tayo'y tumanggap, nakakilala sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, ano na nga po ba yung mga kahilingan o mga minithin natin na idinulog sa Kanya na Kanyang binigyang katugunan? Malinaw po ba? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Upang tayo makapagnilay-nilay po muna, isang awitin po ang ating mapapakinggan sa pamamagitan ng katauhan ng ating kapatid na si Tita Annalyn Bunso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating mahal na kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Amen? Walang sawang naghahandog at nag-aalay sa ating lahat. No? Kahit na kung paminsan po ay batid niya na hindi sumusunod. Amen? Ang iba po ay patuloy pa rin po siya nag-aalay. Amen po ba? Sapagkat ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? Ang tema po natin is healing. Ano pa kaya po ba ang mahihiling ko? Mahihiling ko po siguro sa ating Panginoon ang patuloy niya akong puspusin ng kanyang espiritu. Nang sa gayon, ano man ang mga pagdalisay na pahintulutan niya ay tuwirang malagpasan ang lahat. Amen po? Kaya po, kaninang sinabihan ako ni kapatid na Sharina, tungkol sa hiling. Ano kaya ka akong kata? Ayun, nakita ko po doon sa aming choir doon ay pagiging bukas palad. So panalangin ng pagiging bukas palad. Isa rin po itong kahilingan sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, namnamin po ninyo ang abitin na ito. Mainit po ano, panay ang paypay. Turuan mo ako maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng sa nararamdaman na walang hinihintay mula sa iyo na makipag kang di inaantala mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi gumakana ng anumang kapalit mula sa iyo. Natin naghihintay kung di ang aking mamatid na kang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad.
Turuan mo kong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na makipagpangki inaantara mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi gumagana ng kapalit na mula sa iyo, Ama. Natin naghihintay kung di ang aking mabatid na kang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo at walang hinihintay mula sa iyo. Maraming salamat po. Napakabuti ng Diyos. Panay na lang ang hiling natin. Ano po? Tayo panay ang hiling natin. Siya po kaya, ano naman ang may hiling niya sa atin? Nawa po, mabatid natin ang kanyang kalooban at kanyang kagustuhan kung bakit tayo patuloy na inaakay sa dakong ito. Amen po ba? Pwede po ba yon? Sama-sama po tayong manalangin sa kanya nang sa gayon ay pagkalo po niya ka ng marapat na makamtan niya para naman po magalak sa atin. Amen po? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Tita Bunso, sa iyong magandang awitin na inalay. Habang pinapakinggan ko po siya habang siya'y umaawit, isang pagninilay po ang tumatak po sa aking kaisipan. Doon sa lyrics na tayo'y maging bukas palad. Para po sa akin sa pagninilay ko po, na kung tayo'y ganap na magiging bukas sa ating Panginoon, ano nga po bang kahilingan ang hindi niya bibigyan katugunan? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, isang tagasunod ang aking tatawagin upang magpahayag kung ano na nga po ba yung mga kahilingan na binigyan katugunan ng Panginoon sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating mahal na kapatid na si Tess ng Valenzuela. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Nasurpresa po ako doon. First time ko lang po tumayo rito sa loob po ng magtatatlong taon na kami ngayon, June 12. Salamat po, Ama. Alam ko po, siguro po ito na rin ang dinatal sa akin ng Panginoon na unti-unti mamumulat din ako sa katotohanan at magiging isang tagasunod mo, Ama. Ako po nung napupunta rito sa talaga pong napakaraming problema na talagang hindi po nawawala sa aking isipan. Hanggang sa unti-unti, napunta ako nga dito ay nagliwanag ang aking pag-iisip at ako po ay nawala lahat ang mga problema sa akin. Lalo't lagi po akong dumadalaangin sa Panginoon nang isang mabigat kong naging problema ay ang saan ako nga po nanaligaw ng landas. Pero kapupunta ko po rito, ang kahilingan ko po ay natupad. Ginawa ko po ang lahat sa Kanya, tulong ng ating Ama. Ngayon po ako nagpupurit, nagpapasalamat na siya po ngayon ay isang tuwid na landas na po. Ay meron ng isang hanap buhay na pinagkaloob sa Kanya ng Ama. Kaya ito ang aking samot dalangin, Ama, at sana po ang mga kahilingan ko po sa iyo
na hindi na po material na bagay. Kung hindi po, ang ako ay maging tagasunod mo. Maging ako ay laging handa sa iyo. Kung ano man po ang iaatas mo sa akin, ay tatanggapin ko po, Ama, alang-alang po sa nangyari sa buhay ko na alam pong ako ay napatawad mo na, Ama. Ama, sana po ang hinihiling ko pa rin po ngayon sa aming samahan, na siya pong laging idinadatal pag ako po ay nagpupunta rito sa ating mga alagad. Na ang sabi, ang paghahayo naming mga Kristong Hari, Divine Mercy at Mama Mary, na i-share sa iba, lalo tigit sa aming chapter ng Valenzuela. Yun po ang hinihiling ko ngayon na sana po lumaganap sa aming sa Valenzuela ang aming samahan, na wala po sanang magiging dahilan na pa kami ay magkaroon ng pagkakaiba-iba ng magbuklod po sana kami. Kaya po, mga taga Valenzuela, inaanyayahan ko po kayo. Meron na po tayong isang chapter sa Valenzuela na pinamamahalaan po ng ating alagad na Nora Violante. Kaya po mga taga Valenzuela ang naririto, sana po makiisa kayo sa amin. At kahit anong oras po tayo magkaroon ng pagkakaisa, hinihiling po natin sa Ama na ang ating Apo Kuntsing na kinulagdan ay darating sa atin. Ano't ano man po ang ating kahilingan. Yan lang po, Ama, at salamat po sa tulong po ng Ama, nakapagsalita ako. Pero salamat po, Ama. At yun na rin po siguro ang ibinatal mo sa akin nung Huwebes Santo na naguhugas ng paa ang ating Apo Kuntsing ang kinulagdan, na sabi sa akin, pag nilay-nilayin mo lang, anak, at damdamin mo at may magaganap. Siguro nga po, Ama, ito na ang unang ipinaganap mo sa akin. Ang ako po'y mag-share dito kasi 3 taon po talaga. Lagi kong planong mag-share pero lagi pong naudlot. Pero ngayon po, eto ako at nakatayo sa inyong harapan. Salamat po muli sa inyong lahat at magandang umaga. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong ibinahagi. Katotohanan nga po na walang tao na pagka tinawag dito sa ating harapan ay hindi makatitindig. Amen po ba? Kapag ang Panginoon ang siyang tumawag sa atin, walang hindi makakatanggi sa kanyang panawagan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano nga po na naakay po siya sa dakong ito, sa pamamagitan po ng kanyang pagdulog at paghiling na ang kanyang anak na ganap na mabago. Pinagkaloob po sa kanya ng Panginoon iyon sapagkat nakita ng Panginoon ang kanyang tapat na pananalangin at pananambitan sa kanya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang kapatid ko na choir ang aking tatawagan upang magbahagi sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating mahal na kapatid na si Jocelyn Jimenez. Isang mapagpalang umaga po sa hapong ito. Napakaganda po nung tema, hiling. Nag-volunteer po ako sa kapatid na Sharina na sabi ko, mag-share ako ngayon. Sa dating buhay ko po, yung hiling po, napakadami ko po talagang hiling sa Panginoon. O hindi ko nga po siya tinatawag noon, di ba sa hiling lang po ako ng hiling, po. Lahat po halos material na bagay, pera, yung kaginhawaan po. Pero yung nakakalimutan ko po na kung sino po yung nagbibigay ng biyaya, nakakalimutan ko po siya. Naalala ko lang po yung material na bagay. Pero nung mapadako po ako sa dambanang ito, natutunan ko po yung kahit na 20 pesos na lang yung laman ng wallet ko, hindi na po ako nangangamba. Dati po kasi pagka gano'n na lang po yung pera ko, hindi na po ako makatulog. Nag-iisip na po ako kung sino na yung hihiraman ko kinabukasan. Dito po naging patag po yung isip ko. At hinihiling ko na lang po ngayon sa Ama, totoo po yan, nagpapakatotoo po ako, kapatawaran sa lahat po ng pagkukulang, pagkakasala ko po. Yun lang po talaga yung hinihiling ko. At isa pa pong bagay, yung maakay ko po yung mga anak ko, namin ang aking kabiyak, dito po para po na maramdaman po nila kung ano yung galak naming magkabiyak na nararamdaman po namin. At yun pong
makilala po nila ang Ama na nagbibigay po sa amin ng biyaya sa araw-araw, ang nagbigay po sa akin ng kagalingan nung ako po dapuan ng karamdaman. Gusto ko pong makita po nila yon. Yun lang po hinihiling ko para sa mga anak ko na lang po na maakay ko po sila dito. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa iyong ibinahagi. Katotohanan nga po na kapag siya po nasambit niya nga po na sa dating buhay po, na kapag ang laman ng kanyang wallet ay 20 pesos na lang ay siya nangangamba. Pero ngayon po nang siya ay ganap na nakatanggap at kumilala sa ating Panginoon, wala na pong pangangamba o takot sa kanya na siya ay mawawalan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano, mahal na kapatid, na sa inyo sa tuwinang kayong magkabiyak, pag-isahin nyo lamang po ang inyong pananambitan at pananalangin sa ating Panginoon na ang iyong minimiti o hinihiling na maakay ang iyong mga anak sa dakong ito ay kanyang bibigyang katugunan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang awitin po ang ating mapakikinggan sa pamamagitan ng ating mahal na kapatid na si Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating mahal na kapatid. Muli po, purihin at dakilain ang ating Panginoon. Ama, wala po akong masambit, kundi salamat muli sa iyo sa dakilang araw na ito. At muli po, sa bawat pagkakataon na ibinibigay mo sa akin, ang aking kahilingan ay pangunahan mo po at pagharian ng aking katauhan. Amen. Buhay po ang Diyos. Salamat po sa Ama at muli po ay mapagpalang umaga sa ating Panginoon. Hiling. Ganda po ng tema. Para pong nare-recall ko kailan lamang po ay naging kahilingan nito. Sa dalawang kapatid kong nagbahagi, purihin ang Diyos, purihin ang Ama, mga anak ko po yun sa kawan. Salamat. Galak na galak po ang puso bilang inang pastol pag nakikita mo yung mga anak mo ay tumitindig, ano po, at mga puspos na espiritu. At katotohanan po, yung unang anak na nagpahayag, kay ganda, sarap pakinggan. Ano po? Kahilingan niya patuloy. Nikilabutan po ako. Nakita niyo po ba? Patuloy siyang mapuspos ng espiritu. At ang isang anak, purihin ng Diyos, nang sa dating buhay, puro material, pera, at kung ano-ano pa. Subalit ngayon, sa buhay ay naramdaman na ang hihilingin nga pala natin ay yung kaukulan sa nasa ng Ama. Ako po'y gayon din. Napakarami ko pong kahilingan sa aking buhay. Subalit ngayon, nararamdaman ko po sa kadudulog ko sa Kanya na pagharian niya ako. Para po bang nararamdaman ko, di na po humihiling yung isip ko. Para po bang pag gusto kong humiling may bubulong na, huwag ka nang humiling. Iniisip mo pa lang, alam ko na. Amen po ba? Kaya po sa kalooban niya na muli po, paumanhin, na nakatindig na naman po ako sa harapan, subalit ito'y hindi ko ikinahihiya at hindi ko ikinalulumbay, kundi ikinagagalak po ng puso ko ang bawat pagkakataong pinagkakaloob sa akin ng Panginoon. Ang awitin pong ito sa bilang awiting pangmundo, pinamagatang How Can I Tell Him? Ano po? Para sa magsing irog. Ito naman po, nang dahil itong awiting, ito patawad po, ilalahad ko uli. Isa po ito sa mga seleksyon na awitin na ipinagkaloob ng banal na espiritu sa katauhan ng kapatid na Mami Bechiko, na kung saan po ini-revive at ang naging pakahulugan po ng awiting ito ngayon ay Lord, how can I tell them more about you? Paano ko po isisiwalat ang mga kaukulan, ang mga mabuting ginagawa mo para sa mga kapatid ko? Siguro po ito mas dedicated na ginagawa natin para sa ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Halimbawa po ako sa mga kapatid, sa aking magulang, lalo na po yung hindi pa ganap na uunawaan kung ano yung tinanggap namin sa Panginoon. Ito po yung hinihiling ko sa Panginoon na bigyan niya ako ng patuloy na tapang, katatagan, isang katotohanan na huwag akong matakot. Di po ba kayo naghumihiling din po kayo ng ganon? Ano po para sa ating mga mahal sa buhay? Dito po siguro kahit di na po natin hilingin sa araw-araw nating pakikinig ng mga banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching na ginagamit ng Ama, pinadadaluyan ng banal na Espiritu at sa ating mga kapatid na naghahayag.
sigurado pong kahit hindi na natin hinihiling, batid na po ng bawat isa yon. Kaya po, ito po ang pumukaw sa damdamin ko. Sabi ko, Ama, kung loloobin na tawagin ako ng kapatid ko, ito po. Pakinggan po ninyo yung nilalaman, ano po. How can I tell them more about you? God, please tell me what to do. Everything is right whenever I'm with you. Para bang pag nasa Kanya tayo, lahat ng ginagawa natin ay tama. Amen po ba? Kung pag ninilayan po ninyo yung awiting ito, pantao po ito Kaya po pinahahalagahan ko ang mga awiting ipinagkaloob ng Diyos. Hindi ko po pinahahalagahan ang siya. Subalit marapat ko po siyang pasalamatan sapagkat ako po ay mang-aawit. Libot laksang awitin ang pinagkaloob ng Diyos. Subalit magpahanggang ngayon, hindi po pinagkakaloob ng Diyos na ako'y makapag-compose ng awitin. At hinihiling ko po iyan sapagkat hiniling po ng kapatid na Mami Betchico na huwag ko na raw pong sambitin yung kanyang pangalan. Sa tuwing nang ako'y aawit, ito po'y hiniling. Subalit kung magkaminsan na dahil sa kagalakan ng Espiritong nananalaytay sa aking katauhan, sa maniwala at sa hindi po ang sinuman, ikinagagalak po ng puso ko ito na sambitin. Na kung papaano mo kung minsan hinihiling ko sa Diyos, bigyan ako ng tapang, bakit po hindi mapuknat at hindi mapigil ng labi kung sambitin ang mga kabutihang nasisilayan ko sa gawa ng mga kapatid? No po, kagaya po, si Mother, kung paano ko nasisilayan ang pagdudumali. Ngayon po, pinasilay na naman po sa akin, nagdudumali. Hambing sa damdamin ko, gusto ko mang umakyat at gumampan ang gampanin ko doon. May anghel na pumipigil sa akin. Dumitok at gumanap ka muna. Hilingin mo sa Ama, ipagkakaloob niya yung tamang oras para sa gampanin mo sa taas. Hilingin mo, nahihiling yan sa Ama. Hindi po ba't kalugod-lugod po sa Panginoon nyo? Yun po yung mga hinihiling ko ngayon. Kitang-kita ko po, kitang-kita ng mga mata ko. Si Mother nagdudumaling ituro sa anak na Emma kung ano yung dapat gampanan. Nagdudumali siyang i-assist po yung magawa. Ito para po makababana siya. At hindi man siya nagtataas ng kamay kung tatawagin siya ng Panginoon. Salamat. Yun po yung mga kahilingan ng bawat isa. Amen po ba? Kaya po ngayon, iniaalay ko po ang awiting ito para po sa ating lahat at lalo na po sa ating Panginoon. How can I tell them more about you, Lord? Bigyan mo po ako ng patuloy na katatagan na may kababaan ng loob na kami magkakapatid ay patuloy po naming maipakipaglaban, maipagwagaywaya ng iyong kadakilaan na kapag ikaw ang hinanap, kagalakan ay kakamtan. He knows when I'm lonesome. He knows when I'm sad. He puts me up when I'm lonely. And He holds me so tight. Whenever I'm discouraged, He knows just what to do. My God, now I know much about you. I can tell Him all my troubles. He makes Him all seem right. We can talk of my burdens and all the problems in my life. And when I am in sorrow, He makes my heart feel bright. My God, now I know much about you. How can I tell them more about you? God, please tell me what to do. Everything is right
whenever I'm with you. So God, won't you tell them, let me tell them more about you. How can I tell them that I miss you whenever I go astray? How can I tell them that I think of, yes, every single night and day? And when you are with me, I can tell everyone, Lord, you're great. Oh God, please help me tell them more about you. How can I tell them more about you? Lord, please tell me what to do. Everything is right whenever I'm with you. So God, won't you tell me, help me tell them more about you. How can I tell them that I miss you whenever I go astray? How can I tell them that I think of every single night and day? And when you are with me, I can tell everyone, Lord is great. Lord, help me tell them more about you. How can I tell them more about you? God, please tell me what to do. Everything is right whenever I'm with you. So God, let me tell them more about Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat. Maraming salamat po, Nanay Myrna, sa magandang awitin na iyong inihandog. Tunay nga po na katotohanan na sa mga lyrics po ng kanta na kanya pong inawit, talaga pong lahat po nandun na, instant na po. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kung ganap lamang po natin pinakanamnam yun, mga lyrics na inawit ng ating mahal na kapatid, talaga pong ang Diyos po, ang siyang sa tuwin ay laging nakagabay sa ating lahat. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po isang tagasunod po ang aking tatawagin. Hindi ko po alam ang kanyang pangalan, lalapitan ko na lamang po siya.
Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Ako po ang masasabi ko po, lahat po ng aking mga pagsubok sa buhay, ako po nagpapasalamat po ako sa lahat po ng dinadanas kong mga pagsubok. Dahil po, doon po niya ako pinagtitibay. Doon po ako nagngingilay. At nagpapasalamat po akong lubos. Dahil po, hindi sa kanya hindi po ako makakatayo din sa lugar po nito. Kaya po ako, ang masasabi po talaga, maraming salamat po. Kaya kung ano man po ang aking kasalanan, ako po ay patawarin. Kung ano po aking pagkukulang, ako po ay gabayan niya. At kung ano po ang pagmamalabis, ako po ay awasan. Kaya, ang mga biyayang binigay po sa akin ng Panginoon na kung di po, pag po napupunta po ako din kahit po ano po ang hirap ang dinadanas ko, sa bahay po, kung ano-ano po yun. Basta pag napunta po ako din lahat po, tanggal po yun. Maganda po ang pakiramdam ko. Ang mga po dinanas ko sa buhay ko, kung isisiwalat ko po, simulat bata po ako, marami pong karamdaman ang dumapo sa akin, pero po, Diyos po ay buhay. Talaga po hindi niya ako pinabayaan. Na binibigsa niya po humingi ng lakas. Kaya po ako, kahit po nanginginig po ako, kasi po sa araw-araw na sa trabaho sa bahay, mag-alaga po ng nanay, ang tatay ko po wala na po. Kinuha na po niya. Pero dito po siya gumaling, ang tatay ko. Dahil po, bago po siya kinuha, dinala ko po dito, gumaling po siya. Inano po ng banal na espiritu na sabi po niya sa akin na babawihin ko na ang magulang mo, sabi po niya sa akin. Nung ano po, yung pong binawi niya, pero maano po, yung wala pong hirap. Ano po, yung pakiramdam ko po payapa po. Kahit po ang sa araw-araw na paghalaga ko, kahit po ako minsan nahihirapan ako, umiiyak ako. Basta pagpunta ko po dito, wala po lahat ang nararamdaman ko. Ayun po, binawi na po ang tatay ko. Ang nanay ko po, buhay siya. Nagkasakit din po ang nanay ko. Dito ko rin po dinala. Kaya po, nagkasakit ang nanay ko. Kung dadalhin mo po sa doktor, marami pong perang maubos. Sa awa po niya, pinagsiyam ko po dito, na gumaling po siya. Nasa bahay po ngayon na kahit po alagain siya, wala na po yung niya sa paa, yung rashes niya. Kaya po ako lubos na nagpapasalamat ako sa kanya na lahat po mga pagsubok, pagdalisay, na inaano po niya sa akin. Kung anuin mo po, para po bang hindi mo na makakayanan. Para pong bigat ka na po. Pero nandiyan po siya, hindi ka po niya pinababayaran. Kaya po ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanya. Kahit na po may nararamdaman ako, nakakayanan ko po dahil po sa kanya. Marami po salamat. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong ibinahagi. Katotohanan nga po na nabanggit po niya nung sa dati pong buhay na marami po siya mga karamdaman na dinanas. Pero sa pamamagitan ng kanyang pagdulog o paghiling ng kagalingan, kanyang nakamta ng kagalingan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang caps po ang aking tatawagan upang magbahagi sa atin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating mahal na kapatid na si Amang Lagman.
Magandang umaga po sa tanghali ito sa inyong lahat. Ang tema po ay kahilingan. Nung pong araw, nung pong ako po hindi nagkakasakit, lagi ko pong inihiling sa Panginoon na bigyan pa ako ng mahabang buhay para po sa aking pamilya. Kaya po, nung pong ako'y magkasakit, na-stroke po ako, pinagaling pa ako ng Panginoon dahil sa yun nga po yung kahilingan ko na bigyan pa ako ng mahabang buhay. Yung pong di nakakaalam, ako po kasi na-stroke. Kaya po napunta po ako sa lugar nito. Salamat naman sa Panginoon dahil pinahintulutan niyang ako'y magkasakit at nang magawi ako rito. Dahil po dati, malapit din po ako sa Panginoon. Kaya lang po, kung nga po ako naging driver ng isang negosyante, hindi na po ako nakaka-attend sa gawain ng Panginoon. Dati po, ma-attend po ako sa El Shaddai. Nung pong ako maging driver, hindi na po ako naka-attend at naluwas po kami sa Manila. Nagsisimba naman po yung boss ko sa Manila. Kaya lang po, English ang misa. Hindi ko po naintindihan yung English dahil po, sa totoo lang, grade 6 lang po kasi natapos ko. Kaya po, lumalabas kami sa simbahan na wala akong napupulot. Nakakamta na mabuting balita ng Panginoon, kung hindi po yung nagdadasal po ako ng Ama namin. Tapos yung dati ko pong dasal sa pagsimba, ilang po. Pero yung mensahe, English po kasi yung pare, kaya konti ala po akong naintindihan. Pero nung ako po magawi ito sa labanang ito, talaga pong napuspos po ako. Kaya po, Atimano, yung kagalingan na ibigay sa akin ng Panginoon Diyos dahil po sa talagang nakinig po ako ng mabuting balita araw-araw. Tapos po, isinabuhay ko po yun. Yung po mga dati kong kagalit, binati ko. At meron pa nga po akong hindi na-share dito Meron pong pautang yung miss ko. Nagtinda po kasi siya ng Avon. Ngayon po, hindi po nakabayad yung tindera niya dahil po pinagpagawa na yata ng bahay. Ngayon po, ako po kasi busy sa pagmamaneho kaya sabi ko sa kanya, di ikaw na bahala kung ano gusto mo. Kung gusto mo, di pakapitan mo. Di pinakapitan nga po. Nangako po na magbabayad ng unti-unti sa kapitan. Pagkaraan po ng ilang linggo, isang buwan, ala naman pong naibigay. Yung pong pinagkakautangan ng misis ko sa Avon, obligado pong bayaran dahil po meron silang usapan na kung hindi mababayaran, ipakukulong siya pag nagkautang ng malaki. Kaya po naobliga yung misis ko na magbayad hanggang sa nangutang kami ng patubuan, mabayaran lang yung sa utang niya sa mga damit. Ayun po, yung pong lalaki, yung pong tindera niya, kumpare ko yung lalaki, nung po, galit na galit ako sa kanya. Pero nung pong ako mapunta rito, hindi na po ako nagalit sa kanya. Kaya lang po, sa tuwing makikita ko siya, sumasama loob ko. Dahil po hindi niya ako binayaran. Hanggang sa ako po, nung pong una, nagpunta ako sa kanya, hanggang sa talaga pong may tungkod lang ako, may tungkod akong ganon. Hanggang sa binigyan ako ng 500 ng pulmero. Sumunod na buwan, sabi niya, sumunod na buwan, babalik ako, bigyan ako 300. Sumunod pong buwan, bigyan ako ng 100. Sumunod di pag po nakikita ko, naaasar ako, sa pakikinig po ng mabuting balita, yung po palang nakikinig na ganon at hindi nagpatawad, pagkatapos sa tuwing makikita nagagalit, lalo lang pong nakakasala.
Ang ginawa ko po, pumunta po ako sa bahay nila at sinabi ko sa kanya na pwede ba ka ako pare na sa tuwing makikita kita huwag na kitang magsisimangkutan at magingitian na lang tayo. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, sige. Kaya po ngayon pag nakikita kami, may kaway na, may ngitian pa. Yun po pala yung kailangan gawin natin sa araw-araw na pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kailangan po mapalitan natin ang gawa. Ngayon po, ang hiling ko na lang sa Panginoon. Kasi po, magaling na ako Ang hiling ko po sa Panginoon, yung wag na niya akong bitawan. At ako po handa na talaga na maglingkod hanggang aking nabubuhay. Basta po, ako talagang kakapit sa Kanya. Kaya lang po, nakikiusap po ko sa Panginoon na wag na niya akong bitawan. At salamat po sa mga alagad, sa mga kaps. At patuloy po na nakikita ko sa inyo ang pagmamahalan ng ating kapatiran sa Divine Mercy. At ako man po, mahal na mahal ko po kayo. Ilang po't maraming salamat. Maraming salamat po sa iyong magandang ibinahagi na kung paano na ang sinambit niya nga po na ang kanyang hinihiling ay wag na siyang bitawan ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang kininyo po na ang hinihiling po ninyo na ipagkakalob sa inyo ng Panginoon at sa ating pong lahat. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po isang alagad po ang aking tatawagan na upang magbahagi na sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod, ano na nga po ba yung mga kahilingan na binigyang katugunan na ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating mahal na kapatid na si Arlene Relente. Wala pa po ang ating... Rin na po. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Last Sunday po, sa kalooban po ng ating Panginoon ay ako po ay nagdibang ng 4th year anniversary ko po bilang isang hinirang. Buhay po ba ang Diyos? Sa tema po ng ating mahal na kapatid, salitang hiling, kahilingan. Nang bago po ako dito, hindi pa po maliwanag sa akin ng katotohanan. Amen po ba? Sapagkat nahati po ang aking kaisipan, sapagkat marami po ako naririnig na mga katuruan. Hindi ko po alam kung ano yung totoo, kung ano yung tama at marapat. At isa po sa hiniling ko sa ating Panginoon na ipabatid po niya sa akin kung ano nga ba ang totoo. Kung sino marapat kong pakinggan, sino marapat kong sundan at kilalanin. Buhay po ba ang Diyos? At sa kabutihan po niya, kapag po pala naghangad ka ng pawang kabutihan, kapag pinagsumikapan mo at pinagsumakitan mo na ito'y makamit, nang mabuti ang layunin mo, ipagkakaloob po niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa unang araw ko po na pagtungtong sa dakong ito, ang katanungan ko po sa Kanya, Ama, sino po ba ang totoo? Ano ba ang totoo? Tugunin mo ako. Sapagkat ang hirap po ng marami kang pinakikinggan, ang hirap ng marami kang sinusundan. Kaya po hiniling ko po sa Kanya na ituro po niya sa akin ang tamang daan upang sa gayon, ang kalituhan ko po ay tuwirang mapayapa. At naong araw pong yaon, hindi ko po pinaniniwalaan ang rebulto sapagkat nakatala nga po sa banal na kasulatan. Subalit, sa unang tanong ko po sa pagtungtong ko sa dakong ito, yaon po agad ang idinatal ng banal na Espiritu sa katauhan natin minamahal na po kong Ching. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya po, ano man po ang katanungan, sa dakong ito'y masasagot kung makikipagtotoo po kayo sa Diyos. Amen po ba? Kailangan lang po na ibigay mo ang katotohanan at katapatan sa iyong puso. At sa paglilingkod ko po, hindi po ganun kadali na makamit ko kung ano ba yung katotohanan sa aking buhay. Sapagkat marami pong hadlang. Unang-una po ang pamilya ko, sapagkat ang hiling ko po nung bago po ako makatungo sa dakong ito sa ating Panginoon ay makapagtapos po ako ng pag-aaral at makamtan ko po ang pangarap ko. Sa bilang pagkatao, ang akala ko'y bigo ako. Subalit, sadyang kay buti ng Ama, ang hindi ko po hinihiling na maglingkod sa Kanya, yaon po ang binigay niya. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang mensahe po sa naganap na yaon? Kung minsan mayroon tayong kagustuhan na may higit na gusto ang Ama para sa atin na mas mabuti pala. Amen po ba? Kung minsan, pinagpipilitan natin yung kagustuhan natin bilang tao, subalit hindi pala yun makabubuti para sa atin. Sa una lang, akala mo mabuti, subalit sa bandang huli pala ay hindi. Subalit ngayon po, sa tuwina, ang wika ko nga po, wala po akong mapanghahawakan ni anuman, kundi ang lahat ay sa kalooban ng Ama, sa kabutihan niya, doon ko na lamang po pinagkakatiwala. Buhay po ba ang Diyos? At nung bago po ako maglingkod, ay hindi pa po ako lingkod noon. Nakikilala ko po unti-unti ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Ang sabi ko po sa isip ko noon, kakaiba si Apo. Siyempre po sa una, magsusuri ka kung ano nga po ba'y nakapaloob sa ating mahal na Apo Conching. Subalit, sa paglipas po ng mga ilang araw, parang nandun po yung pagmimithi ko na makipagniig po sa Kanya, sa banal na Espiritu sa Kanyang katauhan. Sabi ko pa nga po noon, sana isang beses man lang makasalubong ko si Apo kung saan man dako, hindi po dito, upang sa gayon makapag one-on-one po kami na makilala ko siya, makapagniig kami. Subalit alam niyo po ba, higit pa po doon ang ipinagkaloob sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Na pinahintulutan po na sa ibang mission po makasama ang ating minamahal na Apo Conching. At sa mga ganang pagkakataon, doon po pinakikilala ng Diyos kung gaano siya kahiwaga, kung gaano siya kabuti, kung papaano po na ginagamit ang kinalugdan bilang ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? At kaganapan lamang po nitong pinahintulutan po ng magtungo po kami ng Baguio. Noong Friday po, kaaliwan po bilang pagkatao, subalit hindi po mananaig na pagkatao lamang. Amen po ba? Nung on the way po kami papunta sa isang resort, naramdaman po ng isang driver namin na parang walang preno po yung sasakyan. Siyempre po sa Baguio po ang daan ay pasigsag, medyo delikado po ano. Subalit, andun po yung kapanatagan na kasama namin ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa katauhan na minamahal na Apo Conching. At nung naramdaman po na walang preno, pinadama po sa kanya, huminto po kami. At ang dahilan lamang po ay magkukuhanan po ng picture. At nung pinapa-under na nga po, wala na nga pong preno. Sadya nga po na hindi po pahintulutan na maganap po ang kapahamakan. At nang pinapa-under na po, sa wala po kaming kamalayan, binebendisyonan po ng mahal na Apo ang sasakyan at ang wika po sa kanyang kaisipan na mamaya-maya lang ay gagana na. Buhay po ba ang Diyos? Sa ganong kaganapan po, simple man, kung iisipin mo bilang pagkatao, subalit, sino ang sasaklolo sa iyo sa ganong kaganapan? Amen po ba? Subalit sa bendisyon po, sa pananalig po namin sa katao na minamahal na Apo Conching, walang prenong sasakyan, nasira man, ay tuwirang, maayos sa ayos iyan. Buhay po ba ang Diyos? At
sa daan po, sinasabi po nila delikado. Kung ganang pagkatao po, nag-uusap-usap po kami ng mga anak ng mahal na apo. Kung kami-kami lang po siguro, hindi po kami tutuloy na umuwi sa tahanan sapagkat nakakatakot po ang daan. Subalit, nandun po ba yung kapanatagan na kasama mo ang Ama, kasama mo ang banal na Espiritu? Gayon po pala, kapag kasama mo siya, patag ka, wala kang takot. Sapagkat nandun yung paninindigan mo na malakas ang loob mo, hindi niya ako pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yaon po yung natatanggap po natin sa dakong ito. Kapanatagan, lakas ng loob, tapang, upang sa gayon po ay makipakabaka po tayo sa ating buhay. Amen po ba? At dun po sa pinuntahan po naming resort, may kadahilanan po kung bakit dun po kami dinala sapagkat marami po nasisilayan ng mahal na apo na mayroon daw po dong maligno. At nananalig po ako na sa bawat tutunguhan ng mahal na apo Kunching, yaon po ay isang misyon. Sapagkat batid naman po nating lahat na siya'y tuwirang ginagamit. Amen po. Kaya galak po ang aking puso na sa kahilingan ko po noon na isang araw ay makaniigang mahal na apo. Higit pa po sa kahilingan ko ang binigay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa pagpapakababa mo, isuko mo ang sarili mo sa Diyos, hindi mo man hilingin, ipagkakaloob niya sa iyo. Sapagkat batid po niya kung anong marapat para sa iyo. Kaya po, sa ngayon, sa akin pong pagsusumikap at pagsusumakit na makasunod po sa kalooban ng Ama, marami pong kahilingan na pinatutupad po niya sa aking katauhan upang sa gayon, sa tuwin ay patotohanan niya na sino mang tumutupad sa Kanya, nagnanasang makatalima, tuwirang ang tagumpay ay makakamtan ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Marami man pong naganap, ang isa po naming kasama ay nadulas at na dumugo po yung ulo. Subalit, ayun nga po, panatag ka sapagkat batid mo kasama mong banal na Espiritu. Yun po, walang naganap na anuman at nakauwi po kami ng maluwalhati na may kagalakan. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat ang isa ko pa pong kahilingan noon ay ang aking mga minamahal sa buhay po ay maakay po sa dakong ito. Sapagkat pinapauwi po nila ako, sayang daw po yung pinag-aralan ko, bakit daw ako naririto. At ang wika po niya, tinuran po niya sa akin, daratalang takda, isa-isa ko silang akay sa dakong ito. Ngayon po, hindi ko man po kamag-anak sa dako po namin, isa-isa po niyang inaakay sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kung papaano po sa una ko pong buhay, yung mga kamag-anak ko po na hindi po kami nakakapagkwentuhan sapagkat anong pag-uusapan po namin kasiraan ng iba. Subalit ngayon, kapag po nagsama-sama po kami, ang pinag-uusapan kahiwagaan ng Diyos, kung paano sila binago, kung paano sila inakay, na kapag nag-usap-usap po, patag, sapagkat wala kang iisipin na masama, sapagkat batid mo, kaisa mo siya sa banal na Espiritu. Kaya po, yung pinagpapasalamat ko sa dakilang Ama, na isa sa kahilingan ko, na kung ano po yung natanggap ko sa banal na Espiritu sa dakong ito, ay matanggap din po nila, sapagkat bilang ako po'y nakadama, wala na pong hihigit pa na makamtan mo kundi ang kaloob ng Diyos sa iyo. Sapagkat ang kaaliwang pang tao, panandalian lang yan. Ang maibibigay ng tao, limitado. Subalit ang maibibigay ng Diyos, walang hanggan at walang kapara. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, may mga pinahintulutan man pong mga kaganapan. Subalit, salamat sa Ama sa dakong ito, sa ginamit po niya bilang ating minamahal na Apo Kunching. Mayroon kang pinangahawakan na salita na anak, kailan ba hindi kita pababayaan? Hindi kita iiwanan. Kaya kung may kahilingan man po na hindi pinatutupad sa bawat isa sa atin, may dahilan ng Diyos na mabuti para sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wala pong tanong ba't hindi naganap yaon, kundi sulong, sumunod ka pa rin,
tumupad ka pa rin sapagkat sa bandang huli, ipasisilay na ang kanyang pagtupad. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong binahagi. Katotohanan nga po na sa ibinahagi nga po niya na sa pamamagitan po ng kanyang matapat na paglilingkod sa ating Panginoon, lahat po ng mga kahilingan niya ay unti-unti binibigyang katugunan ng ating Panginoon. Isa na nga po doon na yung maakay po ang kanyang pamilya sa dakong ito upang masilayan nga po nila kung gaano nga pakaputi, kahiwaga ang Diyos sa dakong ito. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po upang magpahayag sa atin, tinatawagan ko po ang ating mahal na kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid na si Lay Araojo. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po talaga ang Diyos kasi darating ko lang po, hindi ko po alam na mag-share po. Siguro po, kaya po niloob ng Diyos na tumayo ko po dito para po makapagpasalamat po sa Kanya sa araw na ito, sa isang special na araw na ito para po sa akin, na ngayon nga po ay kaarawan ko, na walang hanggan po ako nagpupurit papasalamat sa Kanya sapagkat pinagkalooban niya ako muli ng isang taon na buhay na pahiram po. Saka po pinagpapasalamat ko din po sa Kanya yung isang buong taon na lumipas, na kahit po merong mga pagdadalisay, pero pinatunayan niya po sa akin na kung gaano po siya kadakila, saka po kung gaano po siya kabait sa amin, sa aming buong pamilya. Na kahit na po dumating po ako sa punto na andun po yung nakalimot po ako sa Kanya nitong taon na to kasi nadala po ng mga makasanlibutang gawain, pero nagpapasalamat po ako sa Kanya kasi hindi niya po ako pinabayaan tuluyang mawalay, kundi inapuhap niya po ako muli para po akayin sa dako na ito. Saka po, yun po, puro po siguro pagkapasalamat lang po sa araw na ito dahil nga po sa binigay niya po sa akin na araw na ito. Mag-aalay na lang po ako ng isang awitin po para po sa Kanya. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't
ikaw. Basta't ikaw, O Diyos, ang kasama. Yun lamang po, maraming salamat po. Maligayang bati sa iyong kaarawan, mahal na kapatid. Ang susunod ko naman pong tatawagin ay maghahandog po muli ng awitin sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa guro ng choir, si Tita Glo. Buhay ang Diyos. Isang magandang umaga po sa hapong ito. Napakaganda po nung tema, ano po, healing. Sa aking pong dating buhay, wala pa po akong pakilala sa Panginoon. Napakadami ko po nung kahilingan na yan. Hanggang sa dumating po ako doon sa punto na sinusumbatan ko na yung Diyos. Kasi po yung mga hinihiling ko, di po niya binigay sa akin eh. Napakadami ko pong hiniling. Bata pa lang ako, nangangarap na ako, hiling na ako ng hiling. Dahil ang akala ko po, ang Diyos, walang iniwan doon sa magre-request ka, ibibigay sa'yo. Dalasan mo lang yung pananalangin mo, na paghingi mo, ibibigay niya sa'yo. Yun po ako doon sa aking dating buhay, na wala pang kilalang Panginoon, hindi pa naaabot kung ano ba yung kalaliman ng Diyos sa aking buhay. Hanggang sa, yun nga po, dumating yung pagkakataon na ako ay nakapag-asawa, doon na po maraming sumbat ang inabot ko sa Diyos. Wala akong ginawa kundi sumbatan ng Diyos. Ganun po ako sa aking dating buhay. Ngayon, nung mapangasawa ko po yung aking kabiyak, nang ako'y dalhin niya sa dako na ito, doon ko po nasagot na lahat yung aking katanungan. Ang sabi ko po sa Panginoon lagi ko pong sinusumbat sa Kanya binuhay mo pa ako ganito lang palang buhay ang bibigay mo sa akin. Yun po talaga. Kasi po, nakikita ko po yung, dahil masyado pong mataas yung aking pangarap sa buhay, siyempre po, gusto ko yung kapwa ko ganun din ako. Humihiling ako ng para sa sarili ko. Madalas. Dahil ang akala ko nga po, pagka madalas ang hiling mo, siyempre po, makukulitan ng Diyos sa'yo, ibibigay sa'yo. Yun ang pag-akala ko. Subalit, hindi po pala ganun ang ating Panginoon. May proseso tayong pagdadaanan sa bawat nating kahilingan. Bakit yung aking kahilingan ay hindi ipinagkaloob ng Diyos sa akin? Napakalaking tanong po. Sabi ko po noon, Panginoon, bakit ba yung singer yun Hindi naman maganda kumanta yun, ba't nakarating dun sa abroad? Yan po ang isang naging sa akin. Ako po ay singer dito po sa lahat na to. Maraming karanasan po ang aking pinagdaanan sa pagiging mga awit ko bilang isang professional na singer dito. Subalit ang pinangarap ko po, yung makarating ng ibang bansa. Tapos yung kaibigan ko, sabi ko, ba't gano'n? Hindi naman maganda kumanta yun kumakanta lang sa bukid yun bakit ngayon napunta doon? Alam niyo po ba kung ano yung pangarap ko nung araw? Makarating ng Japan. Di po ba? Sabi ko po, bakit gano'n? Maganda lang ng konti sa akin yun, nakapag-Japan na. Sabi ko, ang dihamak naman, ang galing ko kumanta. Concert nga kami nila Regina yan, yung mga kasama ko ngayon bakit yun kumakanta lang sa bukid yun Ano po? Ganito pala. Nung ako po ay matungo sa dako na ito, at ang sabi ko, bakit ba yung asawa ko na yan ang napangasawa ko? Hindi naman po sa pinagsisisihan ko yung napangasawa ko, hindi po Magpakatotoo po tayo. Dahil masyado pong mataas ang pangarap ko, ang dami kong tanong sa ating Panginoon. Bakit ba Panginoon na napangasawa ko? Samantalang ang pangarap ko mga malalaking tao. Malaking tao nga po yung napangasawa ko, pero mataba naman. Ang gusto ko po yung malaking tao, magandang katawan, yung po bang gano'n, parang brusko. Yung pong aking napangasawa, malaking tao. Madam, malaking tao po, pero siyempre, hindi ako ganun kakontento, dahil wala tayo sa Panginoon Ang gusto mo, kung ano yung hinihiling mo, yun dapat ang makamtan mo sa dati kong buhay. Ngayon po, nung ako ay matungo sa dako na ito, dito na po tinugon ng Panginoon yung mga katanungan sa isip ko. Bakit hindi binigay ng Panginoon sa iyo kahilingan mo? Number 1, bakit hindi niloob ng ating Ama na ako ay makatungo ng ibang bansa? Bakit po?
nang dahil sa ugali ko. Baka kung ako'y nagtamasa ng yaman dito sa mundo o ng material na bagay, baka hindi ko na siya makilala. Tama po ba yon? Ito pa po isa, ang kasagutan. Bakit yung asawa ko ang napangasawa ko? Gayong wala sa kanya yung mga katangian na hinahanap ko. Bakit po? Sapagkat siya yung regalo sa akin ng Diyos. Ang pinakamagandang iniregalo sa akin ng Panginoon, ang pinakamagandang biyaya na tinanggap ko sa Diyos, yun ay yung aking kabiyak ng puso. Tanungin niyo po ako, bakit? Sabi mo, wala naman sa kanya hinahanap mo. Sapagkat kung hindi ko po siya nakilala, hindi ko magagawa ang maglingkod sa Ama. Kaya nga ang sabi ko, nung aking pong kabiyak ay inilibing, ang sabi nung pare, hindi lamang si kapatid na Gloria ang naglingkod sa Diyos, kundi maging ang kanyang kabiyak ay naglingkod rin. Bakit po? Sapagkat kung hindi ang aking kabiyak ng puso ang napangasawa ko, hindi ko magagawa yung Lunes, Martes hanggang Linggo pa, kung minsan hanggang hating gabi, nasaan ka? Nasa paglilingkod. Minsan, sabi ng asawa ko, Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Sabado, Linggo may kanta pa kami. Oy, Eka, pati ba Eka, para ba Eka kayong nag-uopisina? Bakit ka ako? Talaga ako naglilingkod kasi Eka, kahit Eka, yun na Eka nag-uopisina pag Linggo pahinga. Yan po ang totoo. Wala pong pahinga dito. Kapag napag-atasan ka sa araw na iyon, umawit sa ganun lugar, sa simbahan, sa patay man o sa buhay, nako, yan hong patay na yan. Ayaw na ayaw ko nagpupunta dyan sa patay. At ako kakanta sa patay, ayaw na ayaw ko mataas po ang pride ko. Ano po ibig ko sabihin doon? Kung hindi ang kabiyak ng puso ko ang napangasawa ko, hindi ko magagawa ang gantong paglilingkod. Sapagkat napakalaya ko po sa aking kabiyak. Mabuting puso niya, hindi nag-isip ng hindi mabuti. Subalit sabi ko nga, ang lahat ng iyon, lahat ng aking katanungan, ibinigay sa akin ng Panginoon ang kasagutan nang ako ay matungo rito. Hayan po ang aking mga kapitbahay, isang hilera sila sa upuan na yon. Alam na alam po nila yung aking katauhan kung ano, maging katauhan ng aking kabiyak. Kung kayo man po ay humihiling sa ating Panginoon at ang akala nyo, siguro hindi ako naririnig ng Panginoon. Katulad ko rin po, napakadami kong kahilingan sa Diyos. Subalit tandaan natin, kung hindi marapat para sa atin ang hinihiling natin, sa loob man ng isang araw, 1,000 beses ka mang, Panginoon, bigyan po ako ng ganito. Kung hindi marapat para sa atin, hindi po ipagkakalaob sa atin. Nang ang akin pong kabiyak ay pumanaw, o nung ako po ay nandito pa, buhay pa asawa ko, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo po ako ng katatagan sa aking buhay. Dahil nag-uumpisa pa lamang po ako dito kutakot-takot na po yung pagsubok na dumarating, yung pagdadalisay po, ano po. Di siyempre, ikaw naman, panambitan mo, Panginoon, bigyan mo po ako ng katatagan, kalakasan sa aking buhay. Habang hinihiling ko po yung kalakasan at katatagan sa aking buhay, ang ibinibigay naman po sa akin ay kutakot-takot na pagsubok. Nag-isip po ako, Diyos ko, hinihiling ko po yung katatagan at pagtitibay, pero ang binigay mo sa akin ay kutakot-takot na pagsubok. Bakit po pagsubok? Yun ang ibinigay ng Panginoon sa akin. Sapagkat sa kabila ng mga pagsubok na yon, doon ka magiging matatag. Maaring tayo, pinanghihinaan tayo. Naku, Diyos ko, ito na naman ang pagsubok ko. Ano kaya gagawin ko? Diyos ko, Panginoon, Panginoon. Pero sa totoo lamang po, totoo po, nababagabag tayo. Totoo naman yan Mahirap sabihin na, hindi, may pagsubok ako, wala, okay lang. Hindi po totoo yun. Dumarating sa atin bilang tao, nababagabag tayo dahil tao tayo Pero subalit, bakit mayroon ka pa ring katatagan sa puso mo? Dahil, alam mo, nakasama mo ang Panginoon na hindi kanya pababayaan. Katulad nung sinasabi ni kapatid na Arlene na, pangako ng Panginoon na hindi kita pababayaan, iiwan man. Yan po ay makikita natin sa Hebreo 13:5. Hindi kanya pababayaan, hindi ka iiwan man. Kaya ang aking kabiyak po ay pumanaw. Sabi ko nga, katulad noon, katulad ninyo rin ako, ng dami kong kahilingan. Subalit, eto po ang kahilingan ko ngayon. 3. Kalakasan, pagtitibay, at katatagan sa aking buhay. Sapagkat kung mayroon ako ng 3 na ito, kung mayroon ako ng 3 bagay na ito, ang lahat ay makakaya ko. Ano man ang problema sa pamilya,
problema sa anak, sa kapatid o sa kapaligiran, kung meron kang kalakasan, pagtitibay at katatagan, makakaya mo lahat yon. Dahil nasa iyo eh. Sabi ko nga po, hindi na ako humihiling ng kung ano pa mang material na bagay na dapat nating makantan katulad sa aking dating buhay. Sapagkat ang lahat ng iyon ay, sige, maghangad ka ng yaman. Malaking bahay, sa totoo lamang po, pag lumindol yan, wasak yan. Mayroon kang salaping marami. Pag nasunog ang bahay mo, tupok din yung pera mo. Ano ang pakikinabangan mo na maaari mong taglayin hanggang sa kabilang buhay mo at habang nabubuhay ka na di mananakaw sa iyo? Ano po yun? Hindi naman po yung malaking bahay eh. Pag namatay ka, di mo naman isasama sa kabaong mo eh. Wala kang madadala eh. Pero kung mayroon kang katatagan sa iyong buhay, pagtitibay at kalakasan, habang nabubuhay ka, nandoon yun, taglay mo. Maging ng mga anak mo ay makikinabang. Hindi po ba? Makikinabang eh. Sa pera, magkaroon ako ng maraming pera. Iyan ang hinahangad nating lahat, pera. Sino po ba hindi nangangailangan ng pera? Kailangan natin kumain, kailangan natin ng kuryenteng magbayad, kailangan natin uminom ng tubig, bibili ka ng tubig. Subalit, sabi nga, huwag nating higit na pahalagahan ang material na bagay dito sa sanlibutan sapagkat hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Napakaganda po ng inilalaan ng ating Panginoon sa atin. Kanina, pinakita sa akin ng Panginoon yung pusa na natutulog. Sulong anak, kuhanan mo ng larawan yung pusang yan na napakahimbing ng pagkatulog. Kinunan ko po ng litrato pusa, buntis pa, buntis, nakaganon lang po, nakaganon pa. Pagdaka po yung nagmensahe doon, na yun naman ang pinost ko sa aking Facebook account. Masdan mo yung pusang ito, napakahimbing ng pagkatulog niya, samantalang ang kinakain niya sa araw-araw ay mga tinik at tira-tira. Kung minsan wala pa, kaya nga nangangapit bahay eh, dahil hindi mo na naasikaso yung mga hayop na yan. Subalit ang tao, hindi makatulog gabi-gabi, aliwaswas ang katawan niya. Bakit po? Sa dami ng alalahanin sa buhay. Tama po ba ako? O sige po, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, huwag kang matulog, mag-isip ka na mag-isip. Baka kinabukasan, berat ka. May magagawa po ba tayo? Wala, ano po. Hambing lamang yan sa humiling ka ng humiling. Kapag hindi ka laoban ng ipagkaloob ng Ama sa iyo, dahil mapapasama ka, hindi po niya ibibigay. Ngayon, ano po dapat nating gawin? Idulog natin ng mataimtim sa ating Ama. Ano man ang ating daladala sa ating buhay. Totoo, huwag mo sabihin, hindi ka maliligalig. Hindi. Dahil tao tayo, andun yung kumisan nangangamba ka rin. Subalit, kung katotohanang may pagkilala tayo sa ating Panginoon, idulog natin ng mataimtim yung ating anumang pasanin at dalahin na yan, saka po tayo pumikit. Ama, kayo na po ang bahala. At sa lubos na pagtitiwala mo ng tapat sa Kanya, may gagawin ang Espiritu niya. Yan po ay totoo. Hindi natin namamalayan kumikilos ang Espiritu Santo para tulungan tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kung kami po ay tumatayo dito at naghahayag ng ganito, bakit namin nasasabi ito? Sapagkat ito yung naghaganap sa amin. Kumikilos ang Diyos sa aming buhay nang hindi mo namamalayan na kung papaano sa amin mangyayari, gayon din po sa inyo mangyayari. Subalit hindi ko sinasabi sa inyo na, uy, ikaw ba, hindi ka ba nag-aalala? Oo, nag-aalala ako dahil tao lang ako. Pero may panlaban ako doon. Ano po yun? Yung Diyos Espiritu na hindi ko nakikita, subalit aking kasakasama. Yan ang aking pinanghahawakan sa aking buhay. Kaya po mga kapatid, nais ko po sa sandaling ito ay magbahagi ng isang awit para sa inyong lahat bilang naging kaukulan sa aking buhay pagtitibay. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin, Panginoon, ako'y
pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri ng bawat dalangin dahil sa'yo lubha man ay langit na rin. Umasa kang ikaw ang tatawagin. Pangalan mo ang tanging sasambahin. Panginoon, kay buti mo, hindi ka lilimutin, pagkat ikaw lang ang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri sa bawat dalangin dahil sa'yo lubha man ay langit na rin. Dahil sa'yo lubha man ay langit na rin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat po na nagsipagbahagi. Ang lahat po ay inaanyayahan